Hello, good evening. For today's ganap, samahan niyo ako sa aking cash job and night duty as a PSW or caregiver. Dahil masyado kami na busy this lately, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-post or nakapag-upload sa aking page. Sunod-sunod din kasi ako nakagrab ng mga shifts. Kaya ayun, tinatamad ako mag-vlog habang nagwo-work. Parang gusto ko na lang umuwi at matulog. Ang hirap mag-work ng mag-work tapos kulang ka sa tulog, ganun. At may mga nag-private message din sa akin pala tungkol kung paano daw nakukuha or paano ko raw nakuha yung PSW or caregiver dito sa Canada at paano raw ako nakarating dito sa Canada. Ayun po, sponsored ako ng mister ko kaya ako nakarating dito sa Canada. Andito na siya, tapos buong pamilya na nandito na. Permanent residence na siya dito, kaya nakuha niya kami ng panganay ko. Ayun, pagdating ko dito, inaral ko yung caregiver or PSW for 6 months, and then after that, nag-take ako ng exam para makuha ko yung certificate kasi yun lang naman yung requirements para ma-hire ka sa isang company na nangangailangan ng PSW or caregiver. Opo. Tapos dito sa pinag-applyan ko, mga Greek people sila, kaya may mga Greek word ako nakukuha na hindi natin masyado na yung mga language nila, kasi nakuha ko lang din sa mga katrabaho paano nila kinakausap yung mga residente. Tapos mayroon din nag-ask sa akin kung kailangan daw ba ng experience or natapos kapag pumunta dito sa Canada. Actually po, yung mga natapos natin sa Pinas or kung ano man yung profession mo yan sa Pinas, pagdating mo dito sa Canada, wala po yun. As in, mag-umpisa po tayo as in zero. As in, mag-umpisa tayo sa umpisa. Kung gusto mo po ng caregiver, PSW, aralin mo siya dito. Example po, kagaya ko, may natapos akong degree sa Pinas pero hindi ko siya magagamit dito. As in, on the spot, kailangan ko muna siyang i-upgrade or aralin ulit dito kasi magkaiba naman yung law natin dyan sa Pinas at law dito sa Canada. Example na lang, kung gusto ko pong magpulis dito sa Canada, mag-aaral ako like 2 years ata or 4 years. Hindi naman masama mangarap, 'di ba? Malay niyo po, malay natin baka dito talaga yung opportunity ko bilang kung ano yung natapos ko diyan sa Pinas. Pero sa ngayon hindi ko pa alam kasi hindi pa kasi ako nag-inquire kung paano yung process, kung paano or ilang years ko bago makuha yung pagpupulis. Opo. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay pera. Kapag nag-apply ka dito ng student sa Canada, kailangan mo ng show money. Opo, kailangan mo ng pera. Kasi ang pinunta mo dito muna sa Canada is yung pag-aaral. Makapagtrabaho ka man pero hindi siya full-time job. Kaya halos lahat ng mga kakilala ko dito or may nakikita ko sa mga page, talagang naghahanap sila ng cash job like pagki-cleaning, kung ano man trabaho na hindi declared, kasi malaking tulong or malaking bagay na rin yun sa pangangailangan mo bilang nag-umpisa ka pa lang dito sa Canada. Unang pagdating ko dito sa Canada, sinagap ko agad yung pag-cleaning o pag-housekeeping or janitor. Kasi yun yung unang-unang trabaho ko na pwede kong applyan kasi nga wala pa naman akong background. Kagaya nga ng sinabi ko, kung ano man yung narating natin dyan sa Pinas or kung ano man yung profession natin, walang-wala po yan dito pagdating sa Canada. Kasi mag-umpisa ka po talaga sa wala. At hindi ko kinakahiya yung like janitor, janitress or pag-housekeeping kasi yun yung nakakatulong sa amin dito, pangbayad sa mga bills, pandagdag sa mga pangangailangan namin. Hindi ko kinakahiya kasi hindi naman yun illegal or something na like nakakasira sa buhay ko or wala akong inapakang tao. Marami akong kakilala dito sa Canada na hindi ko alam bakit nagbabago yung ugali. Kasi nga, kagaya nga nung kakilala ko sa isang company, porket alam nilang baguhan ka lang dito sa Canada, ang taas ng pananaw nila sa sarili nila. 'Di ba dapat kapag alam nilang baguhan ka dito, dapat i-guide ka sa mga bagay-bagay na hindi mo pa alam. Pero sila hindi. Bubulihin ka nila ng bubulihin. I-discriminate ka nila sa isang bagay. Kumbaga, sisiraan ka. Yeah, opo. Dun sa unang work ko sa housekeeping, na-encounter ko yung mga taong ganyan. Kapwa Pilipino pa natin na talagang sisiraan kanila sa isang management para lang ganun. Kaya ngayon, umalis na ako, nag-resign na ako doon kasi hindi ko kinaya yung mga ugali ng mga tao doon. As in, ang toxic, promise. Kapwa Pilipino pa naman din, pero hindi ko alam, baka ganun ata talaga yung mga tao. Porket parang
tumagal-tagal lang ng konti dito sa Canada or nagkaroon lang ng konting pera or ano, wag lang parang yumabang, ganyan. Sa pagtatrabaho, hindi mahirap eh. Hindi ka mapapagod pag mahal mo yung ginagawa mo. Mapapagod ka sa mga katrabaho mo ang toxic. Kaya yun po yung totoo talaga. Alam naman natin yun. Kaya ang ginagawa ko na lang dito is trabaho, uwi. Yan. Nagpo-focus na lang ako sa pamilya ko kaysa sa mga ganong tao, toxic na tao. Yeah, opo. Ma-stress ka na lang pag isasama mo pa yung mga ganong tao sa buhay mo. At ito nga, pauwi na ako galing sa work ko. Uwi muna ako saglit sa bahay. Mga like 30 to 40 minutes ata, umiglip muna ako neto sa bahay. At nagpalit na rin kasi may cleaning ako after neto. Tinatamad talaga ako as in antok na antok, pero kailangan bumangon, kailangan kumayod kasi kailangan naman talaga nating kumayod dahil ganun talaga ang buhay. Yun yung reality sa buhay natin. Ano daw. At si Mr. muna maiwan sa mga bata at kailangan ko muna maghanap buhay. Ganito naman routine namin palagi eh. Saka lang ako makapaghanap buhay or makapagtrabaho kapag available siya sa mga bata. Kapag uuwi naman ako galing sa work, siya naman yung mag-work. Opo, ganito yung sitwasyon namin sa buhay. I mean sa Canada. Kailangan sacrifice. Walang madali sa buhay. Kailangan mo talagang sacrifice. Lalo pat bumuo ka ng pamilya mo. At ito nga, antok na ako. As in, gusto ko na lang matulog. Ang ganda ng panahon na ito, hindi ganong malamig. Kaya, yan, nakita niyo naman yung sikat ng araw. At ito nga, nakarating na ako sa aking cash job. Hindi ko na lahat na videoan dahil gusto ko na rin matapos at gusto ko na rin makauwi dahil antok nga ako dahil nga galing pa ako sa aking night duty. Ayan, 6 hours ako dito nag-work. Gusto ko na lang matapos at makauwi dahil nga may night shift ulit ako ng kinagabihan neto. Kaya, ayan, niisip ko na lang na makatapos at makauwi para makatulog pa. Parang paulit-ulit talaga sinasabi ko. At yung araw na yan, dahil nakita talaga ng amo ko na sobrang pagod ako. Pagod as in, nakita niya yung mata ko pumipikit-pikit na. Pinawian niya ako ng foods niyan. Tapos tinagdagan niya ng konti yung sahod ko. Kasi alam niya galing ako sa night shift ko niyan. Ayaw nga niya pa sana akong papapasukan pero kailangan kong pumasok. Siyempre kailangan natin ng pera. Opo, kaya nagulat ako, dinagdagan niya yung sahod ko. Pero ayan, tapos alam din niya na may pasok ako kinagabihan niyan ulit. Kaya gusto niya rin na ako umuwi. Ayan nga po, naka-duty na ako. Nasa night shift na ako niyan. Hindi ko na nabibidyohan lahat dahil habang nasa biyahe ako or pauwi ako, natutulog ako. Tutulog ako habang nasa bus. Ang hirap pag sobrang antok ka, yung mata mo mismo ang kusang pumipikit. Sa totoo lang. Kwento ko na rin, ilang beses na ako lumalagpas sa bus dahil natutulog na ako. Yung tipong nagmamadali ka tas lalagpas ka pa. Kaya ayun, kailangan ko rin kasi agad makauwi kasi minsan ginagaya ko pa yung bawon ng panganay ko. Pumapasok kasi sa school. Minsan kasi maaga yung pasok ni Mr. kaya hindi niya na nagagawang ihatid sa school si Bria. Kaya ako pa maghahatid bago ako matulog. Opo, ganun talaga yung buhay eh. Kailangan natin mag-sacrifice. So, dito na lang. Thank you. Babush!